Nagsimula ang chapter matapos mahuli ni Lightning ang isang kalapati at nag-transform bilang tao. Si Lightning ay agad siyang binati at nagpalitan sila ng mga pangalan, bagaman hindi pa lubos na napapatawad ni Maggie ang ginawa niya na tangkang gawing siyang pagkain. Napansin niya ang trackang marker sa dibdib ni Lightning na hindi napansin ng ating bida na naroon pala. Ibinunyag ni Maggie na ang mga espesyal na bato na ito ay ginagamit upang subaybayan ang lokasyon ng nagsusuot, partikular na ginawa para sa mga mangkukulam, at tumutugon lamang sa kaparehong bato. Doon ipinaliwanag ni Lightning na ibinigay ito ng kanyang ama, at palagi niyang inakalang palamuti lang ito. Tinanong niya si Maggie kung saan siya nakakuha ng kanya, ngunit tumanggi itong sabihin ang sekreto, dahil ayaw ni Ash na malaman ng iba. Ang pagbanggit kay Lady Ash ay nagbigay ng realization kay Lightning na kasama niya ito. Ipinaliwanag niya kung paano sinusubukan ni Ash na kumbonsihin ang lahat na umalis sa lugar na ito. Habang ipinagyayabang ni Lightning ang mga kahangahangang imbensyon, mga sandata, at iba pang kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating bida, mga bagay na hindi pa nakikita sa mundong ito. Tinanong ng batang babae kung maaari niyang makita ang mga ito. Sa isang tusong ngiti, sinabi ni Lightning na maaari niya, ngunit kung sasali siya sa unyon ng mga mangkukulam at magiging bahagi ng bayan sa hangganan. Siyempre, pinili ni Maggie na manatili kay Ash, at patuloy si Lightning sa pakikipag-usap tungkol sa lahat ng mga cool na bagay na maaaring gawin dito. Patuloy siyang nagkukwento tungkol sa kanyang buhay. Ikinwento niya ang mga kabuting kinakain nila, ang masarap na pagkain na pinagsasalo-saluhan nila, at ang pag-iisip lamang nito ay nagpapagutom kay Maggie. Sa huli, nakumbinsi ni Lightning si Maggie na manatili. Sinabi niya sa kanya na sumama kung gusto niyang mag-enjoy. Habang naglilibot sila sa bayan, abala naman sina Prince Roland at ang propesor sa pag-eeksperimento sa Alchemy Lab. Samantala, ang mga batang babae ay nasa gubat, nagtitipon ng masasarap na kabute. Habang naglalakbay, nakita rin nila si Wendy. Kinagabihan, ginugol nila ang oras sa pag-aaral. Kinabukasan, nagtungo sila sa hilagang bundok kung saan abala ang mga tao sa paggawa ng bala para sa mga baril. Balik sa hardin ng kastilyo, nag-enjoy sila, at si Maggie ay talagang nasiyahan sa bawat sandali. Pagkatapos, pumunta sila sa gilid ng bayan kung saan si Carter ay masigasig na nagsasanay ng kanyang pagbaril, at tila nagiging mas mahusay siya sa pagpuntirya sa mga target. Pagkalipas ng ilang araw ng pakikihalubilo kay Lightning, bumalik si Maggie kay Ash ng medyo huli. Tinanong ni Ash kung bakit lagi siyang nahuhuli kamakailan. Masayang nagbalik sa anyong tao si Maggie at sinabi kay Ash na dinala siya ni Lightning sa panghuhuli ng ibon. Nag-alok pa siya ng drumstick kay Ash, ngunit tumanggi ito ng mahinahong, "Hindi, salamat." Masayang nagtungo si Maggie sa hardin ng kastilyo kung saan nakita niya ang ilang mga ibon na kumakain ng drumstick, na medyo nakakatakot para kay Ash. Ang panunood ng isang ibon na kumakain ng isa pang ibon ay hindi eksaktong normal. Pagkatapos, tinanong ni Maggie kung bakit galit na galit si Ash sa lugar na ito. Sinabi rin niya ang sarili niyang kagustuhan na manatili dito, dahil palaging nagpapahanda si Prince Roland ng mga masasayang pagtitipon at nagsasalo-salo ng pagkain sa bakuran. Madali siyang kausap, hindi tulad ng mga elitista. Habang patuloy na inilalahad ni Maggie ang mga positibo ng kanilang kasalukuyang lugar, hindi nagbabago ang sagot ni Ash. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa pagkabigo. Alam ni Ash na puno ng paghihirap ang buhay ni Maggie hanggang sa kinuha siya ng ikalimang prinsesa, kaya natural lang para kay Maggie na makita ang magandang bahagi ng lugar na ito ngayon. Bigla na lang sumigaw si Ash kay Maggie, pinapaalalahanan siyang laging nanganganib ang lugar na ito dahil sa simbahan, at maaaring matapos ang kanilang mga buhay sa oras na salakayin ang bayan sa hangganan, lalo na't walang sinuman ang makakapagtanggol laban sa hukbo ng banal na parusa. Ngunit kampanteng iniling ni Maggie ang kanyang mga alalahanin, tinatanong si Ash kung ano ang mangyayari kung talagang natalo nila ang simbahan. Tumanggo si Ash, ibinabahagi ang kanyang sariling pag-asa para sa ganong kinalabasan. Kaya nais niyang makipagsanay sa kanila, upang ipakita na hindi nila kayang talunin ang mga sundalo ng hukbo ng paghuhukom. Dumating na ang araw ng laban, at inilahad ni Sister Echo ang mga patakaran, bawal tamaan ang ulo, at maaaring sumuko ang sinuman anumang oras. Hanggat hindi sila namamatay agad, kayang ibalik ni Nana ang lahat sa orihinal na kalagayan. Nagtanong ang prinsipe kung may tanong ang sinuman.
Nang walang sumagot, pinayagan niyang magsimula ang laban. Nakatayo ang dalawang mandirigma sa harap ng isa't isa. Medyo nag-aalala si Ash nang makita niyang wala man lang espada o sibat ang kabalyero. Sa katunayan, wala rin siyang suot na anumang armor. Iniisip niya kung maaaring may dalang pana ito, ngunit isinantabi niya ang kanyang alalahanin at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada, tiwala na basta't mabilis siyang makalapit, mapapaluhod niya ito sa awa. Ngunit mukhang hindi magiging madali ito, dahil handa na rin si Carter kasama ang kanyang baril. Nang ibigay ng prinsipe ang utos na magsimula, agad na hinampas ni Captain Ironaxe ang gong na may malakas na tunog. Agad na hiniwagayway ni Ash ang kanyang espada mula sa malayo. Nayanig si Carter sa lakas ng pagwagayway ng espada, ngunit nag-target siya at nagsimulang magpaputok. Nang makita ni Ash ang mga bala, mabilis niyang iniwasan ito, bagaman nagasgasan pa rin ang kanyang mukha. Muli siyang naghanda ng posisyon at nagsimulang tumakbo palapit, determinado na tapusin ang distansya sa pagitan nila. Napakabilis ng kanyang galaw na parang bumilis ang oras, at pati ang mga manunood ay humanga sa kanyang liksi. Ngunit nanatili si Carter sa kanyang pwesto at patuloy na nagpapaputok, sinisikap tamaan siya sa perpektong lugar. Nang dumating ang bala, agad itong pinigilan ni Ash gamit ang kanyang napakalaking espada. Sa isang iglap, bago pa makarik si Carter, inatake siya ni Ash sa tiyan, dahilan upang lumipad siya paatros. Lahat ay sabik na hinihintay ang resulta, at makikita sa mukha ni Ash na may tumutulong dugo sa kanyang pisngi, habang ang kanyang tiyan ay wasak na ng bala. Unti-unti nang nawawala ang kanyang kamalayan habang lumalabo ang kanyang paningin. Agad na tumakbo ang mga tao upang gamutin si Carter bago maging huli ang lahat, habang mahina namang ipinahayag ni Ash ang kanyang tagumpay. Matapos nito, bumagsak siya sa mga bisig ng prinsipe. Bago tayo umusad sa kwento, balikan muna natin ang nakaraan ni Ash. Minsan nang itinuring na wala kundi isang pulubi sa mataong lansangan, hindi naging madali ang buhay ni Ash. Sa araw na ito, ang bayan ay abala sa tuwa dahil sa pagtanda ng prinsesa, at magkakaroon ng isang engranding seremonya kung saan ipamamahagi ang pagkain sa mga tao. Ang kagalang-galang na Arsobispo Typhon ng simbahan ng Mangganguna sa seremonya kasama ang prinsesa. Nang marinig ang pangalan ng Arsobispo, ngumiti si Ash, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata, malamang dahil inaasam niyang pabagsakin ang lalaking iyon. Habang bumabaybay ang karwahe ng prinsesa sa mga kalye, nagpumilit si Ash na makarating sa unahan ng karamihan ng tao. Lumabas ang ikalimang prinsesa mula sa kanyang karwahe, at sumigaw sa tuwa ang mga tao. Sa gitna ng mga mukha, napansin ng prinsesa ang isang tao na talagang tumatak sa kanya, si Ash. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tila huminto ang oras. Sa sandaling iyon, may pahiwatig ng pagkilala, at tila may hindi maipaliwanag na bagay na naipasa sa pagitan nila. Pagbalik nila sa kastilyo, ipinatawag si Ash ng prinsesa. Isang lingkod ang nagtulak sa kanya pasulong, at agad na nalaman ng prinsesa na isa siyang mangkukulam. Pinakalma siya ng prinsesa, sinasabing hindi na niya kailangan pang magpalaboy-laboy sa mga lansangan. Doon din ibinigay ng ikalimang prinsesa kay Ash ang pangalan niya, dahil wala siyang pangalan bago iyon. Sa kasalukuyang sandali, nagising siya mula sa pagkakawala ng malay. Masayang tumalon ang kaibigan niyang babaeng ibon at niyakap siya ng mahigpit. Binuhat ni Ash ang kanyang masyadong masigasig na kaibigan at tinanong kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Sumagot ang babae na isang hapon lamang, ipinaliwanag na inayos ni Nana ang kanyang mga sugat, halos tuluyang pinagaling ang kanyang tiyan. Patuloy siyang pinupuri ang kamangha-manghang paggaling ni Nana, ngunit hindi masyadong nakikinig si Ash, dahil nakatuon na ang isip niya sa pakikipagkita sa ating bayani. Habang nag-iisa ang ating bayani, biglang pumasok si Lady Ash na parang siya ang nagmamay-ari ng lugar, sabik na i-claim ang kanyang tagumpay sa pastahan. Si Prince Roland, bilang mabuting palaban, ay magalang na tinanggap ang pagkatalo. Pagkatapos i-claim ang kanyang tagumpay, pinuri ni Ash ang prinsipe, sinasabing mayroon nga siyang potensyal na labanan ng hukbo ng parusa ng Diyos. Naiintriga siya sa sandatang ginamit ni Knight Carter sa kanilang laban. Ipinakita ni Prince Roland ang kanyang pistola, na buong yabang niyang sinabi na ito ang susunod na malaking bagay para sa kanyang mga tauhan, at lahat ay magkakaroon nito sa battlefield.
Biniro pa niya na maaaring gawing isang mabangis na mandirigma ang isang magsasaka laban sa hukbo. Nang humingi si Ash ng isa para sa kanyang sarili, sinabi lang ng prinsipe na manatili siya sa border town at sumali sa samahan ng mga mangkukulam upang magkaroon ng access dito. Magalang na tumanggi si Ash, at saka ibinulgor na babalik na siya sa lugar ni Prinsesa Tilly. Inimbitahan niya ang ating bayani na sumama sa kanila sa fjords, kung sakaling kailanganin niya ng kanlungan. Sa tugon, sinabi ni Roland ang parehong bagay sa kanya, tiniyak na laging bukas ang pintuan ng border town para sa kanya. Bago pa makaalis si Ash, tinawag siyang muli ni Roland at inalok siya ng isang custom-made na espada, ginawa ni Anna, upang palitan ang kanyang luma at sirang espada. Masayang kinuha ni Ash ang espada, nakaramdam ng matinding kumpiyansa habang hinahawakan ito. Napansin niyang hindi ito pangkaraniwang espada, at nagtaka kung bakit parang kakaiba ang pakiramdam nito sa kanyang kamay. Doon ibinulgar ni Prince Roland na tinawag itong Ashbringer, at buong yabang niyang sinabi na ito ay isang maalamat na bagay, mas higit pa sa kanyang lumang espada. Nang iwas-iwas niya ang espada, naramdaman niya ang kapangyarihan nito at buong saya niyang tinanggap ang kahanga-hangang Reg along iyon. Samantala, halos masugitan si Roland habang walang pakundangan niyang iwiniwasiwas ang kanyang bagong espada. Sa susunod na eksena, nasa kampo na tayo ng Scout Army ng simbahan, pinamumunuan ni Mira. Plano ng babae na tingnan kung may mga mangkukulam nga sa border town. Buong tapang niyang sinabi na kung kinakanlong nga ni Prince Roland ang mga mangkukulam, may kapangyarihan siyang maghatid ng banal na paghuhusga, at sabik siyang bigyan ng seryosong pagkatalo ang ating bayani. Ang masaya niyang pag-iisip ay biglang naputol ni Nia, na nagpaalam na aalis na. Agad na inutusan ng mga kabalyero ang lahat na maghanda para sa labanan. Agad na sumilip ang kabalyerong babae sa labas, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang pinatay ni Lady Ash ang lahat ng kabalyero sa isang mabilis na galaw. Mukhang nandito ang ating bida upang subukan ang kanyang bagong espada, at epektibong gumagana ito habang madali niyang pinapatay ang mga tao sa kaliwat kanan. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Ash ang kabalyerang babae sa dalawa, na nag-iwan kay Priestess Mira na nanginginig sa takot sa harap ng ganoong kalupitan. Ang presensya ni Ash ay naglalabas ng matinding hangarin na pumatay na tila nakakasikol. Nang inag sa takot ang pari, dahilan upang bumagsak ang librong hawak niya. Mabilis na nakilala ni Maggie ang libro bilang choir book ng simbahan at agad na kinuha ito. Samantala, itinaas ni Lady Ash ang kanyang espada. Saka siya nagsimula ng kanyang pagpapahirap sa pari, tulad ng ginawa ng simbahan sa mga mangkukulam. Matapos kitlin ang buhay ng pari, naghukay siya ng libingan at kinaladkad ito sa loob. Tinanong siya ni Maggie kung bakit niya ito ginawa, dahil kapag nalaman ito ng simbahan, siguradong lalala ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Ash na bago pa malaman ng simbahan na nawala ang grupo ng mga mensahero, 2 o 3 buwan ang lilipas. Kahit anuman ang gawin ni Roland Wimbledon sa sitwasyon, sa huli ay malalantad din ang kooperasyon sa mga mangkukulam. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga mensaheng ipinapadala nila gamit ang mga kalapati papunta sa Hermes upang iulat ang nangyayari. Ipinahayag ni Maggie na nahuli na niya lahat ng kalapati, kaya't wala nang ulat na babalik sa simbahan. Sa narinig, idinagdag ni Ash na nagbigay ito ng oras sa border town bago umatake ang hukbo ng simbahan, at ipinagmamalaki niya na nakatulong siya sa ating bayani sa pamamagitan nito. Binigyan siya ni Maggie ng thumbs up para sa kanyang masusing plano, at sa ilang kadahilanan, binigyan ni Lady Ash si Maggie ng pahintulot na manatili sa border town. Binanggit ng batang babae na gusto rin niya si Lady Tilly. Sinabi ni Ash na maaari siyang bumisita sa fjords minsan sa 1 buwan. Sa ganitong paraan, mapapanatili niya ang pagsubaybay sa mga nangyayari sa border town at mapapadali ang komunikasyon sa magkabilang panig. Isa itong plano upang tulungan ang border town na tumakas papunta sa fjords kung sakaling lumala ang sitwasyon. Tuwang-tuwa si Maggie sa narinig, at habang sumisikat ang araw sa silangan, bumalik kami sa kastilyo ng border town. Dito, si Sir Ferlan Eltec ay naimbitahan sa isang royal na piging ng mabait na prinsipe. Hinimok sila ni Roland na huwag magpigil at lubos na magpakasaya sa piging. Mapagkumbabang nagpasalamat si Ferlan para sa karangalang makakain doon, at ang kanyang asawa, si Irene Eltec, ay nagpasalamat din.
Partikular na pinasalamatan niya ang ating bayani sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging guro. Ibinigay ni Roland ang kredito kay Sister Scroll, na namumuno sa Ministry of Education, para sa pag-aayos ng lahat. Diretsyong nagtanong si Irene kung bakit sila pinatawag doon. Masiglang inilantad ni Roland ang kanyang plano. Sa unang kalahati ng taon, nais niyang magpatanghal ng dula sa Town Square tuwing weekend. May mga script, props, at pondo na, at ang kailangan na lang ay isang cast. Alam niyang dati ng aktres si Irene sa Longsong Fortress, kaya hiniling niya na gumanap siya bilang star sa dulang ito. Nag-atubili ang babae sa simula tungkol sa pagganap ng malaking papel, ngunit inilatag ng ating bayani ang mataas na sahod para sa kanyang trabaho. Pinayuhan siya ng kanyang asawa na tanggapin ito, na tinutukoy na pangarap niya ito, at buong-buo niyang sinusuportahan siya. Naging romantiko ang mag-asawa, na nagbigay ng bahagyang awkward na pakiramdam sa ating bayani. Ikanlaro niya ang kanyang lalamunan at pagkatapos ay ipinasa sa kanila ang mga script. Ipinaliwanag niya na ang unang dula ay Cinderella, isang kwento ng pag-iibigan sa pagitan ng isang karaniwang babae at isang prinsipe. Ang pangalawa ay Midnight Crow, kung saan ang mga maliliit na tao ay lumalaban sa kanilang mga sakam na landlord. Ang huli, Witch's Diary, ay isang orihinal na ginawa nila ni Miss Scroll, at talagang nasasabik siya rito. Namangha ang asawa sa lahat ng mga script na ito, at sobrang sabik ang ating bayani na pasimulan ang eksenang kultural. Talagang nais niyang gamitin ang mga dula upang labanan ang propaganda ng simbahan at itaguyod ang mga progresibong ideya. Ang susunod na eksena ay nag-zoom in kay Maggie, na namangha sa piging na nasa harap niya. Hindi tulad ng mga karaniwang buffet, ang handaan ay pinakamataas na kalidad. Mainit siyang tinanggap ng lahat. Sinubukang ipakilala ng ating bayani ang sarili ng pormal, ngunit abala si Maggie sa pagtingin sa mga barbecue stick para mapansin ang pagpapakilala ng prinsipe. Sa sandaling iyon, hindi na mapigilan ng batang babae ang kanyang gutom, ngunit sumingit si Wendy sa pagpapakilala, habang hinihikayat ni Lady Mo ng bata na tikman ang barbecue sauce na ginawa mismo ng prinsipe. Isinawsaw niya ang kanyang daliri sa sauce, at nang inilagay niya ito sa kanyang bibig. Labis siyang nasiyahan, parang sumasayaw ang kanyang panlasa sa sobrang tuwa. Ito ay isang bagay na hindi pa niya natitikman sa buong buhay niya. Nagsama-sama ang lahat sa paligid niya habang tinatamasa niya ang kanyang barbecue stick. Naging mausisa ang lahat tungkol sa anyo niyang kalapati at tinanong siya kung kaya niyang magpalit ng ibang mga ibon. Buong pagmamalaki niyang sinabing oo at nagpakita ng pagbabago bilang Maya. Pagkatapos isang sigol, at sa huli isang cute na maliit na loro. Ang kanyang mga kaakit-akit na pagbabago ay nagustuhan ng lahat, at hindi nila maiwasang alisin ang tingin sa kanya. Lumapit si Anna kay Roland na may kuryosidad. At inamin na hindi niya inaakalang ang ikalimang prinsesa ay nagtitipon din ng mga mangkukulam. Ibinahagi ni Roland ang kanyang pagkabigla, at inihayag ang kanyang balak na magpadala ng liham sa kanyang kapatid upang makipagtulungan sa kanya. Ihahatid ni Maggie ang liham pagbalik niya sa fjord sa susunod na buwan. Sa usapan kay Maggie, labis na nasisiyahan si Anna sa ideya ng paglipad at masiglang inihayag ang kanyang kagustuhang lumipad tulad ng mga ibon sa bukas na kalangitan. Tila handa na ang aking kaibigan. Sa susunod na eksena, lumitaw ang isang hot air balloon, na tinupad ang hiling ni Anna na makalipad sa kalangitan. Mula sa taas, tila napakaliit ng lahat. At nakita ni Anna ang border town sa unang pagkakataon mula sa pananaw ng ibon. Dito na sila muling nagsimulang mag-usap ng mga teknikal na bagay tulad ng kung paano gumagana ang hot air balloon. Pero lilisanin ko na ang mga detalye dahil nandito tayo para magsaya. Isang bagay lang ang sinabi ng prinsipe kay Anna. Sa ngayon, lahat ay nakadepende sa kanyang itim na apoy para gumana. Bigla, napansin ni Anna ang pulang ilog at nakita ang lahat mula sa itaas. Ang test field na ginagamit ni Sister Leaf, pati na ang mga bagong tayong pabrika. Mukhang kasabay ng pagsisimula ng panahon ng industrialisasyon, sinimula na rin ng prinsipe ang panahon ng polusyon at pagbabago sa klima. Ibinigay ng prinsipe kay Anna ang lahat ng kredito, ipinaliwanag na dahil sa kanya, nagsimula ang lahat at nagawa nilang itayo ang lahat. Namangha si Anna sa lahat ng kanyang nakita, at doon na kinuha na ng prinsipe ang pagkakataon at hinawakan ang kanyang kamay,
ngunit biglang bumagsak ang damdamin ng ibunyag ni Ana na ang kanyang ina ay namatay sa sunog. Ipinahayag niya na hindi lang siya muntik ng malunod sa makapal na usok at apoy, ngunit siya rin ay naging mangkukulam. Kaya't matagal na niyang kinamuhian ang apoy at nahirapan siyang tanggapin ang sarili. Nang siya'y nakulong, naisip niya na baka ang harapin ng kanyang hatol ang magbibigay sa kanya ng kapahingahan, ngunit sinagip siya ng prinsipe at tinuruan siyang gamitin ang kanyang mga kakayahan. Ngayon, napagtanto niya na ang apoy ay maaaring gamitin hindi lamang para sa pagkawasak at pagdurusa. Ibinibigay niya ang lahat ng kredito sa prinsipe para sa pagtulong sa kanya na baguhin ang kanyang pananaw at gamitin ang kanyang kakayahan sa kabutihan. Habang unti-unting nagiging mas malalim ang damdamin at namumula ang prinsipe, nagbahagi sila ng isa pang halik. Matapos iyon, kung ano man ang nangyari sa loob ng lobo, wala nang nakakaalam. Ang tanging maririnig ay ang palakpak ng prinsesa at ni Ana, marahil dahil sila'y naglalaro ng isang bagay na masaya. Pagkatapos ng kanilang maikling paglalakbay, bumaba ang lobo, at lahat ay sobrang saya na makita itong lumapag. Ang iba ay maingat na pinagsabihan ng prinsipe dahil sa kanyang delikadong ginawa, ngunit inamin niya ang kanyang pagiging pabaya. At ipinaliwanag na sina Maggie at Lightning ay sinusundan sila bilang backup. Isang mangkukulam ang ngumiti kay Lightning at Maggie, sinasabing hindi lang sila ang marunong lumipad ngayon. Sina Lightning at Maggie naman ay sumagot, sinasabing hindi naman eksaktong mabilis ang lobo. Dahil nakailang ikot na sila sa palasyo ng mga 20 beses bago ito bumaba. Si Nana ay sobrang excited na sumakay sa lobo rin. At sabik na nagtanong ang lahat kung pwede silang sumakay. Ipinaliwanag ni Ana na 2 lang ang kasya sa lobo sa bawat pagkakataon. Samantala, abala pa rin ang prinsipe sa paghingi ng tawad sa mga babae dahil sa kanyang ginawa. At habang si Ana at ang prinsipe ay tinatanong ng iba, di sinasadyang nagkatamaan sila habang umaatres. Nagngitian sila, marahil dahil nag-enjoy ang prinsipe sa paglalaro ng clap-clap kasama siya sa lobo. Samantala, si Nightingale, na kumakain ng kanyang paboritong merienda gaya ng dati, ay parang nakakaramdam ng kaunting pagkabukod. Marahil gusto rin niyang sumakay kasama ang prinsipe, kahit ang kanyang paboritong cake ay nahulog sa kanyang plato at bumagsak sa lupa. Kaya tahimik siyang umalis. Pagkatapos niyang makaligtas sa mga tanong, kumaway ang prinsipe sa mga babae at nagpaalam. Sa kabilang banda, napansin ni Wendy ang pagkawala ni Nightingale. Pagbagsak ng gabi, nakita nating nakaupo si Nightingale ng mag-isa, parang malungkot. Lumapit si Wendy at tinanong siya kung bakit siya tahimik na umalis kaninang hapon. Sa una, tahimik si Nightingale at sinabing wala lang yun. Ngunit hinayla ni Wendy ang kanyang damit, ipinakita ang kanyang kahangahangang yaman sa ilalim ng gown. Ipinapaalala kay Nightingale na pwede nilang pag-usapan kahit ano. Namula si Nightingale. Marahil dahil maliit ang dibdib ni Wendy. At mas malaki ang kanyang dibdib kaysa kay Wendy. Maya-maya, magkatabi silang nakahiga sa kama. At patuloy na kinukulit ni Wendy ang kaibigan na sabihin kung ano ang nasa kanyang isipan. Ipinaalala ni Nightingale sa kanyang kaibigan na totoo ang sinabi ng prinsipe tungkol sa pagpapakasal sa isang mangkukulam. Dahil kaya niyang malaman kung nagsisinungaling ang isang tao. Agad na pinaalalahanan ni Wendy si Nightingale na huwag itong sabihin kahit kanino sa unyon ng mga mangkukulam. Nang tanungin ni Nightingale kung bakit, ipinaliwanag ni Wendy na nakatakdang maging hari ng Great Castle ang prinsipe. At maaaring hindi suportahan ang kaharian ng isang hari na walang tagapagmana. Na maaaring makaapekto rin sa hinaharap ng mga mangkukulam. Nararamdaman din ni Wendy na nag-aalala ang kanyang kaibigan sa malapit na ugnayan ng prinsipe at ni Ana. Tinanong niya si Nightingale kung mas gugustuhin niyang maging reyna o manatili na lang sa tabi ng prinsipe. Pinili ni Nightingale ang huli. Pinakalma siya ni Wendy na nasa tabi na siya ng prinsipe. Kaya wala siyang dapat ikabahala. Pinayuhan siya na tanggapin na ang sitwasyon at maging masaya na lang sa pagiging malapit sa prinsipe. At dito nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat.